ating Panginoon ngayong gabi, O God. Ikaw ang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon. Wala kami magagawa, Panginoon. Wala kang Panginoon. Ikaw ang mapapuri, ang mapasalamatan at masamba ngayong gabi, Panginoon, O God. Tulungan mo po kami, O God, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Maaari na tayo mo po. At welcome po sa The Door Christian Fellowship. Sino po ang magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Awitin natin babad sa presensya mo. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang saklatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Awitin natin, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa
Walang iba nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Awit natin, buhay ko na. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang na naisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Once again, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, purihin sabay natin ating Panginoon God. You are worthy, Rebebe, Shanda, Robobo, Shikarababasa. Hallelujah, hallelujah, O God. Ngayong gabi, awitin natin malmanay na awitin sa ating Panginoon. Amen. Pusong dalisay. Amen. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Uwitin natin isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. O hindi sa pasimula, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Awitin natin isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Isang pusong tapat,
pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Oh, once again, isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, O Jesus. Sa'yo lamang, sa'yo lamang, O Jesus. Sa'yo lamang, O Jesus. Isang malakas na papurit pagsamba sa ating Oh Lord, we worship you, Almighty God, our loving Heavenly Father. Oh, for you are worthy, oh God, you are worthy, worthy, worthy to receive all the glory, all the honor, all the praise, and all the thanksgiving. Panginoon, napakabuti mo sa amin, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang Diyos na mahabagin, mawain, mapagmahala. Napakadakila ng pag-ibig mo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Tunay na pinaglilingkuran natin Diyos, hallelujah, ay mapagmahal. Napakadakila ng pag-ibig niya, amen. At ang kanyang pag-ibig, hallelujah, ay may mga kaloob, hallelujah. Kaloob ng kaligtasan, kapatawaran sa ating mga kasalanan, amen. Ganon din, hallelujah, ang araw-araw na pagsama niya sa atin, amen, sa ilalim ng kanyang biyaya at katapatan. Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tapat. Amen. Palakpakan natin siya at purihin muli, O Diyos. Sana tunay na ikaw, O Diyos, ang aming sinasamba, Panginoon. Itataas ka namin dito, Panginoong Yesus. At hallelujah. Dumako tayo sa panalangin. Iangat natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Ang Diyos ay buhay. Hallelujah. Buhay magpakailanman. Siya ay nagbangong muli sa mga patayan. Hallelujah, ang ating Panginoon Jesus na tagapagligtasan. Ganun din, amen. Panalangin din natin ang mga prayer request ng ating mga kapatiran dito. Panalangin natin ang mga kaligtasan ng kanilang mga mag-anak. Amen. Mga panalangin natin ang bawat miyembro ng ating mga pamilya na hindi ligtas. Banggitin niyo ang kanilang mga pangalan ngayong gabi. Hallelujah, sa Kanya para sila'y maligtasan, mapalaya, amen, mabagot, makasama nating naglilingkod sa Kanya rito, nagpupuri. Ganun din ang mga backsliders, panalangin natin patuloy si Christian Bianco, si Elvin Magpantay, si Lisa Santos, Joseph Santos, si Yuri Margalio. Ganun din panalangin natin, hallelujah, ang mga nakakulong, si Brian San Agustin, Leggy Alarcon, Aladin Solang, si Johnny Moya, amen. Panalangin natin pati na ang kanilang mga pamilya ay maligtas. Ang may mga karamdaman, panalangin natin, amen, hallelujah, si Veronica Mallorca, komplikasyon sa puso, ganun din may mga high blood pressure at diabetes. Panalangin natin si Brother Anton at Senny Layugan, Senior, si Alice Masechura, June Pedronia, si Brother Jefferson Pascual, ganun din si Edwin de Guzman, amen, palayain at pagalingin ng Panginoon, si Sister Sonny Santos, Anita Concepcion, ganun din ang mga pamilya ng Bentihaban, hallelujah, Bianco, Cometa, Lauria Encolyado, Punong Bayan at Sulit families. Panalangin din natin, hallelujah, si Chris Daniela Santos, ganun din diabetes, amen, hallelujah. Kompletong kagalingan kay Sister Eunice Elegido, panalangin din natin, hallelujah, ang may mga cancer, hallelujah, panalangin natin, hallelujah, si Sister Nida Paracelia Malaluan, Arnel Cansana, Adela Digman, ganun din, hallelujah, si Sister Michelle Olson sa Tempe, Arizona, amen, breast cancer, ganun din si Pastor Juna Rodrigo, hallelujah, stage 4, I believe, hallelujah, bladder cancer, amen. Panalangin din natin ang iba pang may pastor, asawa ng pastor ng karamdaman, si Pastor Tom Payne, April Garcia, ibangon ng Panginoon mula sa stroke, si Pastor Frank at Bina Beneventura, Pastor Tony Tino, Elning Belyasis, Sandy Malinaw, ganun din si Pastor Ricky at Emily Cordero sa
Baguio City. Ganun din, hallelujah, ang mga na-stroke, patuloy natin panalangin si Sister Annie Macandog, Lelen Gleo, Irene, Nardo Bautista, Neres Escobido, Merly Dalipe, Sandri Yondanga, Leo Quintana, Danilo Panir, iligtas at pagalingin ang mga ito. Hallelujah. Ganun din ang pagpalain ng Panginoon, ang mga businesses, mga kapatid nandito, palaguin at pagtagumpayin, hallelujah, para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Sino rito dumalo kayo, may pangangailangan sa inyong puso at buhay, nakikita ng Panginoon yan. Hallelujah. Ganun din panalangin natin patuloy ang ating daughter churches sa Kalakainta, si Pastor Daniel at Sister Rosel Gohol, si Pastor Ace at Grace de la Cruz, sa Angono naman, sa Binangonan, Pastor JM at May Mirasol. Ganun din bawat fellowship church natin dito sa Pilipinas, sa mga lungsod at bansa mula Hulo hanggang Apari, bigyan tayo ng maraming ani ng kaluluwa ng Panginoon sa pangunguna ni Pastor Boyet at Sister Susan de Cepida. Panalangin din natin, amen, hallelujah, ang ating Mother Church sa Chandler, Arizona, USA, si Pastor Campbell at Sister Connie, pagalingin sila ng Panginoon, palakasin. Ganon din si Pastor Greg at Lisa Mitchell sa Prescott, Arizona, USA, siya ang leader ng fellowship natin sa buong mundo. Ganon din panalangin natin ang mga misyonero natin, hallelujah, Pilipino, nagpapagal sa Thailand, amen, si Pastor June at Sieng Hungko, Pastor Larry at Tisha Vaz, Pastor Maro at Rose Albina, Pastor Celso Telen at Pastor Benji, ganyan ang kanilang mga pamilya sa Laos, Pastor Ricky at Karen Paramio, Pastor Jonas Alitapang, Pastor Sopap, Pastor Gordon at Maria Porter, ganyan din sa Cambodia, Pastor Gilbert at Judy Ornelas, Pastor Sopap Yuna, ganyan din si Pastor Abner at Desepida sa UAE, ganyan din iba pa, si Pastor Jubien Nelson, Pastor Peter, amen, ganun din si Pastor Omar Malaluan, pati ng kanilang mga pamilya. Sa Indonesia naman, sa City of Medan, si Pastor John at Janice Ramos, ganun din ang mga manggagawa natin sa Jakarta, amen, sa Taiwan, Pastor Julius at Mary Jane Setiar, Pastor Ray Robilledo, kanilang mga pamilya, ganun din bagong gawain sa Kaohsiung, amen, Taiwan. Panalangin din natin, of course, ang Malaysia, hallelujah, ang bansa ng Hong Kong, hallelujah, Myanmar, Vietnam, at ganun din ng India at China, bilyong-bilyong kaluluwang naroroon. Pero panalangin din natin lang ang Israel. Magdala ng kapayapaan, ang Panginoon doon bumabanawa, amen, hallelujah, ganun din sa Ukraine, para ang ating mga manggagawa, katulad ni Pastor Jonathan at Mel Pasqua, ay makabalik na, maipangaral ang Ebanghelyo. Panalangin din natin ang ating bansa, hallelujah, sa mga issue na nangyayari. Panalangin natin si Presidente Bongbong Marcos, Sara Duterte, amen, si former President Duterte, hallelujah, amen, ang Panginoon ang magligtas sa bawat isa sa kanila, mga pamilya nila, ganun din ang bawat government officials natin. Tulungan ng Panginoon sa pangunguna, amen, karunungan, hindi korupsyon, hallelujah, ganun din, hallelujah, para ang ating bansa ay magkaroon ng revival. Amen. Panalangin din natin ang ating mayor dito sa Pasig, si Mayor Vico Soto, patuloy na bigyan ng karunungan at tulungan ng Panginoon. Hallelujah. Tayo mananalangin na sabay-sabay sa pagbubukas. Buksan tayo ni Brother Jimbo sa pananalangin. Tumawag tayo na may papuri, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Patuloy ka namin pinupurit, pinasasalamatan sapagkat ikaw ang aming Jehovah Jireh. Tinagpo mo ang aming mga pangangailangan, O Diyos, ikaw, patuloy, Panginoon, magligtas ng aming mahal sa buhay. Bawat miyembro ng aming mga pamilya na hindi ligtas, representado rito, kahabagan nyo't palayain sa kadena ng Diablo, Panginoon, at ng kadiliman. Sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang banal na dugo, ganun din ang mga backsliders. O Panginoon, ikaw ang tumawag at lumapit sila sa inyong muli. Ang mga nakakulong, palayain nyo, Panginoon, at baguhin. Ganun din, Panginoon, ikaw ang magpagaling ng may mga karamdaman. Mga pangalan na aming binanggit, sinasaway namin ng cancer, sakit sa kidney, nasaway namin, Panginoon, ng stroke, high blood pressure at diabetes. Panginoon, ikaw, O Diyos, hallelujah, ang magpagaling, Panginoong Yesus, na aming dakilang manggagamot. Hinga mo ang kongregasyon nito, Panginoon, at ang bawat fellowship church namin dito sa Pilipinas, sa mundo, Panginoon, bigyan mo kami mga kaluluwa. Ikaw magbigay ng revival sa pangalan ni Jesus. Minsan pa tayo yumukot manalangin naman banal, makapangyarihan sa lahat. Kami patuloy na papasalamat sa gabing ito na may muling dinala mo sa iyong tahanan upang purihin sambahin ka. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy namin inilalapit, Panginoon, ng mga pangalang nabanggit sa prayer request, may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa kanila. Ikaw ang tumulong, mabilis na recovery at kumpletong kagalingan. Gayun din, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay na hindi paligtas, Panginoon, ikaw ang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon. Tulungan mo kaming dalhin sila, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon.
Gayon din, Panginoon, sa gabing ito, patuloy namin inilalapit ang aming gawain. Ikaw ang sumama sa amin, ikaw ang pumagitna, Panginoon. Buksan mo ang aming puso at isipan, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, at naway ito magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Dahil sabi mo nga sa iyong salita, 2 at 3 taon nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw isa sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, sa gabing ito kami nananampalataya, Panginoon, ikaw ang sasama, Panginoon, sa aming gawain, Panginoon, at lalabas kami sa tahanan mo, Panginoon, na hindi na tulad ng dati, may binago ka na. At sa gabing ito, binabalik na po namin ang pinakamataas na papurit, walang hanggang pasasalamat sa napakatamis at napakapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Welcome po sa The Door Christian Fellowship sa ating midweek worship. Salamat kayo. Narito tayo po'y magkamayan ngayong gabi. Magpakilala po kayo sa ating kapatiran habang inaawit natin. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. Hey! This is the day that the Lord has made. One more time. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Amen. Muli po, welcome po sa ating gawain sa panggit ng linggo. Amen. Alam kong may gagawin ng ating Panginoon sa atin ngayong gabi. Amen. Ngayon po tayo dadako sa ating mga announcement, paalala o pabalita. Amen. Muli ang ating pastor, Pastor Mel, at ang kanyang may bahay, Sir Alicia. Kung meron po kayong nais ipanalangin, amen, lapitan nyo lang po ang ating pastor. Amen, humingi ng biblical counseling and advice. Amen, handa pong maglingkod ang ating pastor sa bawat isa sa atin. Natandaan nyo po mga kabataan, amen, Friday ulit, meron tayong youth fellowship. Ito ay nagsisimula ng alas 7 ng gabi. Amen, kontakin nyo rin po ako para sa gustong magpasundo. Amen, at patuloy tayong mag-invite. Ito po ay para sa mga 13 years old hanggang 25 na single. Amen. Bukas po ito. Every Friday, 7 p.m. ang ating youth fellowship. At sa March 22 po, sa darating na Sabado, ini-invite tayo ni Pastor Marlon para sa kanilang revival and healing crusade. And ito po ay sa Sabado. Amen. At sa March 29 naman po, meron tayong 180 jam sa Kainta. And suportahan natin ang ating daughter church. And punta po tayo dito. Siguro mga hapon to, alas 4 ang outreach. At alas 5 or alas 6 ang gawain. Amen. March 29 po yan. And sa Kainta. At sa March 31 po, kung gusto nyo mabautismohan sa tubig, hindi pa kayo napapabautismohan, amen, pulisan nyo lamang po ang inyong pangalan sa likod. Amen. Kung sasama kayo at sa kanan ay listahan ng gustong magpabautismo sa tubig. Amen. Ayun po ay March 31 sa Real, Quezon. At sa April 5 naman po, amen, meron tayong revival sa Kainta. Amen. Kainta ulit. Punta po tayo doon. Supportahan po natin with Pastor Ninyo. At sa April 16 hanggang 19 sa mga bataan, and ito ay ating youth boot camp. Maganda na ang ating bakasyon, Holy Week. Amen, nasa lugar tayo na gawain ng ating Panginoon. Mga kabataan, amen, ina-invite namin kayo na sumama sa gawain. At sa May 28 hanggang 31, amen, kung gusto nyong sumama sa Malaysians Rally, amen, kausapin nyo lamang po ang ating pastor, amen, tungkol sa iba pang mga detalye. Amen. Of course, every Sunday, gawain natin, 8 a.m. po ang ating prayer, at 9 a.m. naman po ang ating Sunday school, at 10 a.m. naman po nagsisimula ang ating worship. At sa gabi naman po, amen, sa ating evening service ng Sunday, 5:30 naman po nagbubukas ang ating iglesia or church para sa pananalangin at paghahanda, at 6:30 naman po nag-uumpisa ang ating
gawain. At bukas po, amen, ang ating church araw-araw para sa gustong manalangin. Kausapin nyo lamang po ang may mga susi. Amen. Kung wala na po ako nakalimutan, amen, yun na lamang po. Amen. Pagpalakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Hallelujah. Muli po welcome sa ating midweek worship, sa ating pagsamba sa gitna ng linggo. Praise God. Kailangan natin magpalakas dito. Amen. Hallelujah. Sa gitna ng linggo na maaring busy kayo, ngayon nakakapagod. Hallelujah. Amen. At maganda na pumunta sa tahanan ng Panginoon at amen, magpurit, sumamba, ma-refresh. At katulad nga ng topic natin sa ating serye ay mapalakas tayo. Praise God. Hallelujah. So yung merong ano sa Antipolo, right? Healing Crusade. Anong oras yun? 6 o'clock. Amen. Hallelujah. May ano na tayo na may hallelujah sa Antipolo Church. Hindi sa court? Sa court, di ba? Okay, court. Okay, sa hallelujah. So, okay, covered court. Kumuha kayo ng information, pasan nyo. So, Healing Crusade, supportahan natin. At sa Antipolo, magandang outreach yun para sa kanila rin. So, Sabado para sa kinabukasan ay, hallelujah, meron silang mga, hallelujah, bagong bisita. Ganun din, of course, para ang kapangyarihan ng Panginoon ay maipakita sa bayan ng Antipolo. Praise God. Supportahan si Pastor Marlon at Sister Lovely Musong. Hallelujah, Musong. Praise God. Okay. Hallelujah. Amen. Then tomorrow, merong youth ministry tomorrow. Okay, 7 p.m. Praise God. Hallelujah. So, okay. Hallelujah. Then, sa linggo, busy tayo. Praise God. So, patuloy kayo mag-imbita ng mga kaluluwa. Meron tayong church flyer sa likod. Katulad ng binanggit, nandun po ang phone number ko. Kaya kung may tanong kayo sa Bible, hallelujah, gusto nyo magpasa sa akin ng mga prayer request, ganun din, magpa-schedule kayo ng amen, counseling or getting biblical advice, pwede nyo akong tawagan. Ganun din, of course, kumuha na kayo ng maraming flyers para maipasa nyo at mag-imbita kayo. Palalahanan yung mga kapatiran na hindi natin nakikita pa sa matagal. Amen. Praise God. Amen. Nakabalik ako ngayon. Galing po ako ng Montalban. Doon po ako nangaral. Biyernes, Sabado, Linggo, umaga, Linggo ng gabi. Of course, ganitong araw galing din ako rito noon. So, 5 pangangaral po, naubos po ang aking, hallelujah, boses. Praise God. Pero napakaganda po ng ginawa ng Panginoon na, hallelujah, lumalago po ang church sa Montalban. Amen. Yung nag-extend po sila. Nandun ako bago yung extension na hallelujah. At sa umaga sila po ay puno. Hallelujah. So, pinalalago patuloy panalangin si Pastor PJ at Sister Flor Lamentak. Amen. They're doing a good work sa Montalban. Praise God. Okay, it's good to be back. Hallelujah. Amen. Dumako po tayo sa pagkakaloob. Buksan natin ang ating Biblia sa aklat ng Deuteronomio. Hallelujah. Deuteronomy. Yan po ay pang-5 aklat sa Bible, sa Old Testament, 5th book na sinulat ni Moises. Tawag dito for the sake of Bible study, ay the Pentateuch. Yung first 5 ng Bible ay Pentateuch. Ibig sabihin, 5, Penta. Yun po ang mga aklat na sinulat ni Moises. Hallelujah. I believe yun ang tinatawag nilang Torah sa Israel. So, Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, ano pa ba? Amen. Deuteronomy, pero ano ba isa? Exodus, Genesis, Numbers, Leviticus. Tama. Amen. Hallelujah. And then Deuteronomy. Tingnan ko nga, siguraduhin ko lang. Amen. Hallelujah. Ito. Yeah, it's Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ay, okay. Hallelujah. Praise God. Okay. Chapter 11 po. Kabanatang 11:7. Basahin po natin hanggang hallelujah, 21 for the sake of our lesson today. Hallelujah. Talatang 7 hanggang 21.
Hallelujah. Deuteronomy 11, chapter 11, verse 7. Hallelujah. If you're there, say amen. Sabi rito, ang ngunit nakita ng inyong mga mata, si Moises ang nagsasalita, ang lahat ng dakilang gawa ng Panginoon na kanyang ginawa. Kaya't inyong susundin ang buong utos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito upang kayo lumakas at kayo pumasok at ariin ninyo ang lupain, ito po ang lupain ng pangako. Hallelujah, the promised land na inyong tatawirin upang ariin at upang inyong maparami ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi na lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Amen. Masaganang lupain. Hallelujah. Amen. Sapagkat ang lupain na iyong paroroonan upang ariin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto na inyong pinanggalingan na doon nagtatanim ka ng iyong binhi at inyong dinidilig ng inyong dinidilig ng inyong paa na parang taniman ng mga gulay, para taniman ng mga gulay, kundi ang lupain na inyong tatawirin upang ariin ay lupang mabuburol at malibis at dinidilig ng tubig ng ulan sa langit. Dinidescribe ng Panginoon kung ano ang itsura ng promised land. Amen. Verse 12, upang lupaing inaalagaan ng Diyos, Panginoon mong Diyos at mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoong lagi sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. At mangyayari na kung inyong didinggin maigi ang aking mga utos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, na ibigin ng Panginoon ninyong Diyos na siya ay paglingkuran ng buong ninyong puso at ng buong ninyong kaluluwa, ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan at ang una at huling ulan upang ang iyong mga kamalig ng iyong trigo at ang mga alak at ang iyong langis, at aking bibigyan ng damo ang iyong mga hayop sa iyong mga bukid at ikaw ay kakain at mabubusog. Mag-ingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya at kayo'y maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay mag-alab laban sa inyo at kanyang sarhan ang langit upang huwag magkaroon ng ulan at ang lupa ay huwag magbigay ng kanyang bunga at kayo'y malipol na madali sa mabuting lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. 18, kaya't inyong ilagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa at inyong italim na pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo at inyong ituturo sa inyong mga anak na inyong sasalitain sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay naihiga at pagka ikaw ay bumabangon at isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan. 21, upang ang iyong mga araw ay dumami, ang mga araw ng iyong mga anak at sa lupain na sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang na ibibigay sa kanila gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. Praise God. Ito dito ay amen. Si Moises ay nagpapaalam na rito. Siya ay mamamatay na 120 years old. Amen. Hallelujah. At binigyan niya ng instruction ang bansang Israel. Hallelujah. Na ibigin at paglingkuran ng Diyos. Nabasa natin dito ng buong puso at buong kaluluwa. Hallelujah. At ito ay papalagiin nila mula ngayon, nung sinasabihan sila, hanggang sa sila'y makapasok sa lupang pangako. Hallelujah. At ito ang pangako ng Panginoon sa kanila. Ipinangako ito sa kanilang mga magulang at matutupad sa kanila. Hallelujah. At ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay pumasok sa pagpapala ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tayong lahat dito ay gustong pagpalain ng Diyos. Hallelujah. At narito, binigyan niya ang instruction ni Moises dito ay sa kanila. Hallelujah. Na tayo ay sumunod sa kautusan ng Diyos at hallelujah, at may pananampalataya na humayo at tawirin hallelujah, ang daan upang ariin ang hallelujah, lupang pangako o ang mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. At binigyan tayo rito ng
pagkatapos niya i-describe, binigyan siya ng warning ng Panginoon, hallelujah, at pagkatapos na sila, sabi rito, mag-ingat kayo, sabi sa verse 16, hallelujah, baka ang inyong puso ay madaya at kayo'y mailigaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. Kasi ang papasukan nilang lupang pangako ay may mga tao pa, hallelujah, na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Hallelujah. At pagkapasok nila, winarningan na sila, huwag niyong gagayahin. Hallelujah. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyusan doon. Hallelujah. At ang galit ng Panginoon ay mag-alab laban sa inyo at kanyang sara ng langit upang huwag pagkaroon ng ulan at ang lupay huwag magbigay ng kanyang bunga at kayo'y malipol na madali sa mabuting lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Hallelujah. So, dito tinuturo sa atin na tayo kailangan mag-focus. Na ang Panginoon, hallelujah, ang kailangan natin sapagkat siya lang ang magbibigay ng pagpapala sa ating buhay. Hallelujah. At kapag tayo natuon sa ibang Diyos, amen, sa mga Diyos-Diyusan, hallelujah, idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyusan, ang pagsamba po sa Diyos ay hindi, totoo, mga rebulto na ginagawa ng tao. Pag meron kayo nakita ng mga rebulto na ginawa ng tao, huwag niyo pong sasambahin. Huwag niyo pong papanalanginan. Kapag may panalangin para ron, Wag niyong banggitin. Pinapanalanginan niyo yun. Hallelujah. Basta nakita niyo estatwa, kahit sino pa yun. Hallelujah. Praise God. Basta gawa ng tao, wag niyong luluhuran, wag niyong igagalang, kasi yun po ay estatwa lamang. Hallelujah. Ayaw ng Diyos nun. Hallelujah. And so, sabi rito, yun ay warning sa atin kasi, mga kapatid, kapag tayo bumaling doon na, amen, hallelujah, kung ano ang magagawa ng Diyos-Diyusan na yun ang sasa atin. Ibig sabihin, walang magagawa yun. Hallelujah. Ang sasa atin, wala. Di ba? Ang kabaliktaran na mangyayari. Kapag tayo sabi rito, naglingkod ka sa Diyos, hallelujah, dadaling kayo sa lupang pangako na maburol, pagkatapos ay may libis. Ibig sabihin, pag umulan, agos, may ilog, may pandilig sa mga sa mga tanim at maraming aanihin. Pero pagpasok nila, ay handa na. Sabi ron, dumadaloy na, umaagos na ang gatas at pulot. Ibig sabihin, matataba ang baka, pagkatapos maraming mga tanim, kaya maraming mga bees, honey bees, na magpuproduce ng honey, na matatamis, masasarap kainin. Hallelujah, yun ang pangako ng kasaganaan. Hallelujah. Pero pag tayo ay nabaling, nawala ang focus natin sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa atin, amen, ang idolatry po minsan ay dahil nagtitiwala ka sa sarili mo. Sa kakaya naman ng tao. Yun naman. Hallelujah. Magtatrabaho ko. Hallelujah. Hindi ako. Amen. Itong mga bagay na nasa akin ay hindi ito binigay ng Diyos sa akin. Ako, pinagpagalan ko ito, pinaghirapan ko ito. Idolatry yun. Ang mangyayari din doon, hallelujah, nagtitiwala ka sa sarili mo, pag marami ka ng pera, magtitiwala ka na rin sa pera. Ayan na. Diyos-Diyosan na. Di ba? Hallelujah. Pagsamba sa sarili, pagsamba sa pera. Hallelujah. Pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sinasabi ng hallelujah. And so, mag-focus tayo sa Panginoon na siya nagpapala sa atin. Hallelujah. Sa hirap, madali mag-focus pag wala kang masyadong ari-arian. Amen. Hallelujah. Madali mag-focus, walang masyadong distraction. Hallelujah. Kapag yun lang ang nilagawa mo, amen. Trabaho, simba, hallelujah, samba sa Panginoon, trabaho, simba. Pag marami na, amen, hallelujah, nakita ko sa Amerika, nakakabili na ng mga sasakyan para hallelujah, hallelujah, sa linggo, outing. Hallelujah, motor na maganda para hallelujah, riding. Di ba? Okay yun, hindi masama yun. Hallelujah. Pero pag oras na pagsamba sa Diyos, pinapalitan mo nun, iba na sinasamba mo. Amen. Kaya nagiging idolatry. Kaya sabi dito, ang warning, wag. Kasi, ang pagpapala ng Diyos, titigil. Sabi, sasarahan niya ang langit para hindi magbigay ng ulan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At ang sabi rito, hindi tatagal ang ating buhay sa sanlibutan. Madadali ang ating mga buhay. Pero ang pinangako ng Diyos, nakita natin dito. Hallelujah. Amen. Ang Diyos na mapagpala, gustong pag-apawin ang kanyang mga pagpapala, lumaagos ng pulot at gatas. Ibig sabihin, amen, sabi nga, walang lugar na kalalagyan. Hallelujah. Sabi niya rito, sinabi rin dito,
hallelujah, yung nagtatanim, hallelujah, ay aabutin yung umaani. Sa kasaganaan, napakaraming anihin, hallelujah, oras na magtanim, yung anihan hindi pa tapos. Amen. Ang ganda nun, di ba? Hallelujah. Kakukuha mo lang ng 30-month pay, hallelujah, ito naman yung bonus. Hindi mo pa nagagastos yung 30-month pay. Sino ba rito may 30-month pay pang natitira? Alam ko, wala na. Amen. Hallelujah. Pero ang ibig sabihin ng ganon, hallelujah, yung 30-month pay mo, hallelujah, pero hindi mo pa nauubos, pinagpala ka ng Diyos, ito naman, bonus darating. Yun ang ibig sabihin nun. Hallelujah. Yan, amen. Kung tayo mapapagkatiwalaan ng Panginoon, patuloy tayo maging tapat sa ating mga ikapu, kaloob at mga pangako. Hallelujah. Katulad ng ating mga tinasabi patungkol sa bootcamp. Hallelujah. Maraming a-attend. Hallelujah. Ng mga bootcampers. Kailangan nila ng tulong. Mga walang trabaho yan, mga young people. And so kung gusto nyo mag-sponsor, kumuha po kayo ng envelope. Hallelujah. At markahan nyo. Hallelujah. Para sa bootcamp. Amen. Hallelujah. Sponsor natin ang mga bata. Praise God. Okay? Hallelujah. Yung mga bata rin, kumuha na kayo ng mga sponsor kahit sa labas. Sabihin nyo, gusto nyo mag-camping. Hallelujah. Ganun ba? Youth conference. Pwede nyo rin tawagin. Hallelujah. At magkakaroon kayo ng hallelujah. Naghahanda na. Amen po. Pupunta ako ron para mag-down payment. Kami ni Pastor June Galios sa A4. Praise God. Amen. Hallelujah. Habang lumalapit ang ushers, pasalamatan natin at purihin ang Panginoon. O Diyos, napakabuti mo sa amin. Ang pangako mo'y tapat. At alam ko, Panginoon, mangyayari sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah. Tayo manalangin, Panginoong Amang Makapangyarihan sa lahat. Salamat sa gabing ito na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa diwa ng pananalangin at pagbibigay. Panginoon, ay basbasan po ninyo ang halad na ito, Panginoon Lord God, at basbasan po ninyo ang mga magbibigay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo patuloy na nagpo-provide ng mga pangailangan, O Jehovah Jireh. Wala kayong magagawa, Panginoon, kung wala kayo. Alam namin, Panginoon Lord God, na may gagawin ka pa. Nawa itong mga halad na ito, Panginoon Lord God, ay magamit, Panginoon Lord God, sa gawain niyo pa sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Muli, Panginoon, salamat sa gabing ito. Pinabalik namin pagpulit pagsamba sa ila, mga Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. God bless you po sa inyong mga kaloob. Awitin natin, halina't maggay. Halina't magbigay sa gawa ng Diyos. Nais mo ika'y magpalain. Halina't ialok ang mabuting asaway ng pagsabay, pagpupuri. One more time. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y magpalain. Halina't ialok ang mabuting asaway ng pagsabay, pagpupuri. Hallelujah. Amen. Salamat po sa inyong mga kaloob, sa inyong partnership sa ating ministeryo rito. Hallelujah. Praise God. Salamat din po sa ating mga musicians. Praise God. Bakit? Init. Nainitan ako. Madali lang ha. Muwaga na. Praise God. Check. Lord. Hallelujah. Amen. Buksan po muli natin ang ating Biblia sa aklat po uli ng Deuteronomio. Parang katulad nito sa kabanatang 31 naman, 31. Deuteronomy chapter 31. Mula po sa verse 1 hanggang 8. Tuloy natin ang ating pag-aaral. Amen. Desire to be strong. Hallelujah. Nasain na lumakas. Amen. Hallelujah. At so, tuloy natin ito. Alam ko wala ako dito noong linggo. Praise God. Amen. Maganda naman ang ginawa ng Panginoon sa Muntalbaan. Hallelujah. Praise God. At hallelujah. Amen.
Okay, so, hallelujah. So, Deuteronomy, Kabanatang 31, talatang 1. Kayo ba'y nandun na magsabi ng amen? Ito po ang muli pangusap ni Moises, hallelujah, para si Josue ay kunin ang pamumuno mula sa kanya. Hallelujah. So, sabi nito, Joshua to succeed Moses. Hallelujah. So, basahin natin. Sabi rito, at si Moises ay yumaon at sinalita ang mga salitang ito sa buong Israel. At kanya sinabi sa kanila, ako'y may 120 taon sa araw na ito, 120 years old. Hindi na ako makapagpapalabas at pumasok. At sinabi ng Panginoon sa akin, huwag kang tatawid sa hordang ito. Kasi hindi na siya pinayagan ng Panginoon na siya pumasok sa lupang pangako. Hallelujah. Ang mga Israelita lang. Okay, hallelujah. Na kanyang pinangunahan. At 3, magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo. At iyong aariin. Si Josue ay magpapauna o mamumuno sa iyo. Gaya ng salita ng Panginoon. 4, at gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa kay Sehon at kay Og at sa mga hari ng mga Amoreo at sa kanilang lupain na kanyang nilipol. Yung pong si Sehon, hari po yun, at si Og, pati na ang mga hari ng Amoreo, ay kanilang kinalaban at nalupig. Alala, kanilang nasakop. Amen. Lumaban sa kanila at kanilang tinalo. Okay, verse 5, at ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo at iyong gagawin sa kanila ang ayon sa buong utos na aking inuutos sa iyo. Kayo magpakalakas. Sabihin niyo magpakalakas. Hallelujah. At magpakatabang. Huwag kayong matakot. Hallelujah. Ni mangilabot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaon kasama mo. Sabihin mo, kasama ko. Hallelujah. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka niya. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas, ay na naman, at magpakatapang sapagkat ikaw ay yayaong kasama ng bayang ito sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. Verse 8, at ang Panginoon ay siyang magpapauna sa iyo. Siya ay sa iyo, hindi ka niya iiwan at ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matakot ni manglupaypay. Dagdag ko naman. Tayo yumukot manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos na banal, mapagmahal na Ama, salamat. Hallelujah sa iyong bugtong na anak, si Kristo Jesus na aming tagapagligtas at manunubos. Ang kordero ng Diyos na banal. Inalay ang buhay niya doon sa krus para sa amin. Ibinuhos niya ang kanyang banal na dugo. Hallelujah. Panginoon, ipahid mo yan sa bawat isa sa amin ngayong gabi. At kami, patuloy mo yung tanggapin sa iyong banal na harapan at kami makapaglingkod sa iyo. Ganon din na tumawag sa iyong banal na pangalan, humingi ng tulong, Panginoon, at dinggin mo kami yan. Ang mga daing ng iyong mga anak dito, ang mga, hallelujah, Panginoon, ang mga nasain at panalangin ng puso, ang ipagkaloob ngayong gabi. Turuan mo kami, Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, at ng iyong pagbangong muli, Panginoong Jesus, palakasin mo at gawin ka makapangyarihan ang iyong mga anak. Pinasasalamatan ka namin sa pagpapahid ng iyong banal na langisan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. For the sake of review, hallelujah, sinabi natin nung nakaraan, hallelujah, na ang mga, na tayo ay harap sa mga labanan. Amen. Dito pag-tutuloy natin yan. Amen. At, amen, kasi totoo ang mga labanan. Amen. Kahit mga tao sa labas, mga makasalanan, di ba? Maharap sa labanan. Ang mga Duterte, si Presidente Duterte, nilalabanan niya ang kanyang kaso, di ba? Amen. Of course, sabi ni, mahina siguro yun, sabi nila, nag-survey daw, sabi sa Inquirer, 51%, maganda raw ginawa ni Duterte sa drug war. Hallelujah. Sabi, 25% ay, hindi sang-ayon. Amen. Sinulolokohin nyo, di ba? Hallelujah. Amen. Napakaganda ng ginawa niya. Palagay ko yan, baka 75%, 10%. Hallelujah. Yung 10%, yun yung mga kaaway sa politiko. Hallelujah, sa politika. Amen. Hallelujah na. Tsaka yung mga drug dealers at mga drug lords. Amen. Hallelujah. Yung mga, siyempre, yung mga namatayan din. Hindi naman sila masisisi. Pero talaga, yan ay, ngayon si Bato, nagtatago. Di ba? Pagkatapos si Albayalde,
humihingi ng tulong, na siya ay huwag usigin. Hallelujah. Yan ay bahagi ng, hallelujah, ng buhay na tayo ay humarap sa mga labanan. Battles in life. Amen. Hallelujah. Kaya ay tunay, hindi na may iwasan. Ang buhay ay punong-puno niyan. Hallelujah. Sino rito ngayon lang araw na ito, humarap ka sa labanan. Hallelujah. Pagkapagsubok. Hallelujah. Mga tukso, di ba? Hallelujah. At yan ay totoo. Haharapin natin yan. Praise God. Okay? So, hallelujah. Sabi rito, na pinag-usapan natin na kaya tayo mga kapatid, bilang Kristiyano, mananampalataya, anak ng Diyos, huwag tayong lumayo o iwasan ang mga digmaan ng buhay. Don't walk away from battles. I'm talking about hindi ito yung physical, katulad na binanggit natin, we wrestle not against flesh and blood, sabi sa Ephesians 6:11, 6:10, kundi tayo nakikipagpunyagi sa espiritual, hallelujah, na mga kapangyarihan, yan ang ating kinakalaban, hallelujah, hindi laman ng ibang tao, kundi laman natin, hallelujah. So, wag tayong matakot, don't be scared of battles, wag tayong matakot kapag tayo ay, hallelujah, nasa labanan. Hallelujah. Meron tayong dapat isuot. The armor of God, hallelujah, ay dapat nating isuot. At pinag-aralan natin yan. Amen. Hallelujah. Helmet ng, hallelujah, ng salvation. Hallelujah. Breastplate of righteousness. Parang bulletproof ng, hallelujah, ng katwiran. Pagkatapos ay, sapatos ng, hallelujah, ng pagdadala ng ebanghelyo, paghayo. Hallelujah. Pagkatapos ay, sinturon, or gird of truth at ng katotohanan. Pagkatapos, hallelujah, ay espada, hallelujah, tabak ng, which is the word of God. Yan naman ang offense. Pero binanggit natin na, hallelujah, makikita natin yung puro sa harapan. Ang armor of God, hallelujah, ang baluti, hallelujah, ang mga isuotin para sa digmaan ng, hallelujah, ng Diyos ay walang proteksyon sa likod. Walang proteksyon sa likod. Kaya pag ikaw ay, hallelujah, tumalikod, delikado. Pag ikaw ay lumayo, hallelujah, tumalikod sa labanan, mas, hallelujah, peligro, hallelujah, mas mapanganib. Amen, hallelujah. At sabi rito, in spiritual warfare, running away from battles is more dangerous. It can kill you and the enemy, hallelujah, can capture you, holding you in bondage. Sa spiritual na digmaan, mga labanan, mga kapatid, mas sa peligro na tayo ay, hallelujah, at tumalikod. Maaari tayo mapapatay kasi walang proteksyon ng likod. Pagkatapos, hallelujah, maaari tayo mabihag. Yun nga, magkaroon tayo ng mga tanikala. Ibig sabihin ng pagkabihag, mapreso tayo. Yun naman ay simbolo ng mga, hallelujah, espiritu ng kasalanan sa ating buhay, katulad ng mga addiction. Hallelujah, magiging bandage sa atin ng iba't ibang kasalanan. Oo, mga kapatid, totoo, hindi madali ang makipaglaban, di ba? Katunayan, kalaban natin, sabi nga natin, mga espiritu sa ibabaw ng mundo, ng hangin. Amen. Hallelujah. At ng ere. Yan ay mga demonyo, hindi madaling kaaway. Amen. Hindi madaling labanan. Pagkatapos meron pa tayong sinasabi nating our own demon. Di ba? Hallelujah. Yung sarili nating mga kahinaan. Yan ay nasa ating mga bagay na tayo ay na tayo inaatake mula sa ating kalooban. Pero sabi rito, be happy, hallelujah, at least you're not in the devil's team. Di ba? Ibig sabihin, kapag ikaw kinakalaban ng mga demonyo, ng diablo, matuwa ka kasi, hindi mo siya kakampi. O hindi kanya kakampi. Di ba? Hallelujah. Sino rito gusto mo kakampi ang diablo? Wala. Di ba? Kakampi natin ng Diyos, kaya tayo ay nilalabanan niya. And nagsabi pa, we are sharpest and humble when we are engaged in battles. Hallelujah. Tayo ay lalong magaling o pinakamagaling at pinakakumbaba, hallelujah, kung tayo ay nakikipagbaka. Sa oras ng labanan, hallelujah, tayo ay doon nakikita ang galing natin. Ginawa nating example, di ba, basketball. Kapag hindi na madali mag-practice, nag-iisa ka, titira, di ba, pasok. Pa-practice ka, ang daling tumira ng tres kasi walang bantay.
Di ba? Lele-up ka, ang dali makashoot. Di ba? Pwede mo pang magicin kasi walang bantay. Pero kapag may bantay ka na, di ba? Binalabanan na, kompetensya na, ibang laro na. Hallelujah. Pero ron, kapag ikaw, hallelujah, gumaling, hallelujah, dahil kahit may bantay ka, amen, hallelujah, lalo ang gagaling. Di ba? Hallelujah. Kaya yun. At may ganun din sa totoong labanan. Ginamit natin ng Israel. Hallelujah. Noong walang giyera sa ang Amerika, hindi nakikipaggiyera noong 1980s, nasa Air Force, US Air Force ako noon, ay hindi nila malaman kung sino ang pinakamagaling na piloto, present time, modern times, noong kapanahon ng yon. Hallelujah. Sinabi nila Israel. Kasi ang Israel, noong kapanahon noon, nakikipaglabanan sa mga kaaway. Laging may giyera sa Israel mula pa noong 1940s, hallelujah, pag 50s, 60s, 70s, hanggang 80s. Pagkatapos, nagkagiyera na naman. Kaya yung mga Air Force pilot ng Israel, IDF, hallelujah, sila ang mga kinikilalang ace pilot. Binabilang nila kung ilan na napabagsak nilang mga eroplano sa dogfight. Amen. Pero ang Amerika, wala. Amen. Ang Amerika, practice lang ng practice. Practice ng practice. Hallelujah. Amen. At yun nga, nung magkagiyera sa Middle East, 1990, Desert Storm sa Kuwait, nang sinakop ni Saddam Hussein ang Kuwait, lumaban, nagpasugo ang Amerika para palayain ang Kuwait. Doon nalaman mula no 1990s, hallelujah, hanggang ngayon, hallelujah, ang pinakamagagaling na piloto, hallelujah, ay US Air Force. Hallelujah. Kasi bakit? Nasa labanan. Amen. Doon nalaman. Praise God. Hallelujah. Amen. At dito, binanggit din natin, meron tayong binanggit natin siya. Hallelujah. Sabi rito, battles keeps us spiritually strong. Ang mga digmaan bilang Kristiyano, hallelujah, tayo ay pinananatiling malakas spiritual. Di ba? Pag hinarap ka tukso, katapos pagtago niya paya mo, lalakas ka. Praise God. Yun nga, sabi ni Joseph, they meant it for evil, but God meant it for good. Yung mga kaaway niya, yung mga kapatid niya na galit sa kanya, kaaway din, amen, na maaalala ng diablo sa buhay niya, ay binenta siya bilang alipin. Hallelujah. Kasi galit sila sa kanya. Pero yon, hallelujah, ay hinayaan ng Diyos para ang buhay ni Joseph, hallelujah, at ang mga sa kalagayan niya ay mapabuti. Hallelujah. So, sa buhay mo rin ganun. Si Satanas gusto kanyang tuksuhin para pabaksakin. Pero ang Diyos, hinahayaan niya ang tukso sa buhay mo at pagsubok para ikaw ay palakasin. Amen. Hallelujah. So, yun yun. Dito, amen, isang example sa atin ay nang si Haring David ay lumayo o hindi pumunta sa digmaan. Sa 1 Samuel 11:1, unang Samuel 11:1, ay kalawang Samuel 11:1. In the spring of the year, the time when kings go out to battle. Amen. Hallelujah, may panahon, hallelujah, ng taon na ang mga hari ay talaga naman na sumasama sa digmaan. Yun ang panahon. Hindi sila, merong panahon na sila uupo, hindi sasama, panapadala lang yung mga general. Pero ito, panahon ng pagpunta, kasama hari sa digmaan. But David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained at Jerusalem. Si David, hari, hallelujah, pinadala niya lang yung general niya, si Joab, at ang kanyang mga lingkod, ang buong army ng Israel, at kanilang sinakop ang mga Ammonita, hallelujah, at Rabbah, siyudad ng Rabbah, pero ang hari nanatili sa Jerusalem, sa kanyang palasyo. Verse 2, sabi rito, it happened late one afternoon when David arose from his couch and was walking on the roof of the king's house, that he saw from the roof a woman bathing, and the woman was very beautiful. Nangyari, nung hindi siya pumunta sa digmaan, dapat nandun siya, hindi siya pumunta sa digmaan, natili sa bahay, sa palasyo, naglalakad siya, bumangon sa kanyang sopa, sa bubong, nakita niya, mula sa bubong, ang babae liligo. At ang babae ay maganda. Hallelujah. Nakaboso siya. Amen. Ano ibig sabihin nun? Hindi siya pumunta sa digmaan. Kung nasa digmaan siya, hindi ito mangyayari. At ito po ay si Bathsheba. Alam na natin ang kwento. Pinatawag niya si Bathsheba. Hallelujah.
Sino ba yan? Asawa ng may asawa ni Uriah. Amen. Sundalo niya. Hallelujah. Pagkatapos ay sinilingan niya, hallelujah, at nabuntis. Para itago, pinauwi niya yung babae, hallelujah, pinatawag yung asawa, hallelujah, para pauwiin, para sumiping dun sa kay Bathsheba, pero hindi sumiping para maitago. Hallelujah. Hindi mangyari yun, tinire niya 2 beses, hindi nangyari. So ang ginawa niya, pinabalik niya sa digmaan. At sabi, inutusan niya yung general niya, yung kapitan niya, ilagay mo sa harapan, pagkatapos iwan nyo. Biro niyo utos na yon, tapat na sundalo, inilagay sa harapan, pagkatapos iiwan ng buong army. Para nag-iisa, mapatay at namatay nga. Hallelujah. May nagsasabi rito sa commentary, David, hallelujah, stayed away from battles, amen, and end up battling with his eyes alone. Hallelujah. Lumayo siya, amen, umayo siya sa digmaan, hallelujah, ngayon, hallelujah, hinarap niya ang digmaan ng kanyang mga mata. Nag-iisa, walang kasama. At mga kapatid, hindi siya nagtagumpay. Alam niyo, amen, ibig sabihin nito, kapag ikaw lumayo sa isang digmaan, meron ka pang isang haharapin na digmaan. Hindi ka talaga makakaiwas. Sabi natin, that's facts of life, di ba? Hallelujah, yan ay totoo sa buhay. Alam natin si David ay malakas na mandirigma. Hallelujah, sa kanyang pagkabata. Amen? Hallelujah. Hindi siya takot na labanan ang mga leyon at mga oso. Kinenta niyo yun bago niya labanan si Goliath. Hallelujah, para ingatan ang mga tupa. He was not afraid to fight a giant demon. Di ba? Hindi siya takot na labanan ang mga higating demonyo na tinatawag na Goliath. Na binabastos o hinihiya ang army ng Diyos. Hallelujah. At yun nga, ang army ng Diyos, ang mga Israelita, ay ang simbolo ngayon, ay ang church. At tayo ang mga kanyang mga sundalo. Amen. Sabi mo, sundalo ko ni Jesus. Kaya kailangan na, pag may labanan, tanda mo, nasa giyera tayo. Amen. Hallelujah. Kaya laging may labanan. Kapag may labanan, kailangan tayong makipaglaban. Hallelujah. Huwag tayong matakot. Oo, hallelujah. Ngayon, di ba, pag linggo, amen, narinig ko na naman, amen, sabi, nako, late tong mag-asawan to. Bakit? Hallelujah. Kasi, hallelujah, sa linggo ng umaga, hallelujah, doon nag-aaway. Naranasan niyo mo kami ni Mrs. Dati nagtuturo ako ng Bible study. Hallelujah, Biyernes sa bahay. And so, tatrabaho ko sa post office. Kapag lunch ko na, pupunta ako sa library para gumawa ng Bible study. Amen. Na-stress ako sa trabaho. Sabihin sa akin, mag-overtime ka. Sabihin ko, hindi ako pwede mag-overtime. May Bible study ko ngayon. Magagalitan ako. Hallelujah. May stress. Pipilitin ako mag-overtime. Pag uwi ko, hallelujah, si Mrs. din, stress na stress sa bahay. Amen. Linis, siyempre, hallelujah, handa. Pag uwi ko, hallelujah, mag-aaway kami. Stress ako di ba? Kaya nag-usap kami, sabi ko, pag may gawain, hallelujah, huwag tayong mag-away, demonyo yan. Amen. Pinag-aaway tayo, hallelujah, kasi tsaka pag nag-aaway naman, pag ginaano kasi nga, minsan, alam na ng demonyo, ng diablo kung ano mangyayari. Magkakaroon tayo ng magandang Bible study. Amen. Magkakaroon tayo ng magandang service. Kasi may nilalaan ng Diyos, nakikita ng kaaway, hindi natin nakikita. Amen. Hallelujah. Oo, hallelujah. Kapag ikaw, pakiramdam mo, ayaw mong pumunta sa church, ayaw mong sumamba kapag may church, kapag may pagsamba. Amen. Sino kaya yung pumipigil sa iyo? Kaya labanan. Kaya makipagbaka ka, hallelujah, hanggang ikaw makaparito at magpuri sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi nga rito, it's not really bad to get hit in battles once in a while. Di ba? Hindi. Alam nyo, hindi rin masama na tayo, amen, minsan-minsan tatamaan. Di ba? Ano na rin yun? Facts of fighting. Di ba? Nakita nyo na ba yung mga boxer tsaka yung mga MMA fighter? Yung mga tenga nila, puro bingkong. Totoo yun. Si Pacquiao, minsan hindi mo mapapansin. Pero titigan mo, yung mga MMA boxer, tsaka yung mga, mga boxers, mga tenga niya, bingkong. Bakit? Natatamaan yun eh.
Napipilas pa nga yun sa suntok. Kasusuntok. Yun ay pruweba na, hallelujah, na talaga namang magkakaroon ka ng peklat, ng sugat kapag ikaw ay lumalaban, pero hindi ibig sabihin nung talo ka na, di ba? Hallelujah. Sabi sa Psalms 119:67, hallelujah, mga awit ay 119, kabanatang 119, talatang 67 at 71. Sabi rito, bago ako nagdalamhati o sinaktan, ay naligaw ako. Ngunit ngayon, tinutupad ko ang iyong salita. Before I was afflicted, yung salita sa Ingles, hallelujah, I stray away. Hallelujah. Amen. Sa verse 71, mabuti sa akin, ako'y napighati. Yun din yun. Afflicted. Hallelujah. Nasaktan upang upang aking matutunan ang mga palatuntunan mo, Diyos. Hallelujah. Sabi sa akin, it's good for me that I was afflicted. Na ako'y napighati, na ako'y nasaktan, na ako'y nasugatan. Yun ang ibig sabihin niya. Wound, hurt. This was, hallelujah, ito yung nangyayari sa digmaan, sa labanan. Tayo nasasaktan habang tayo naglilingkod sa Diyos, namumuhay sa Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. May mga pag-uusig. Hallelujah. May mga pang-api. Di ba? Yun nga ibig sabihin ng affliction. Hallelujah. May mga pag-haras, trouble. Hallelujah. Galing sa kaaway. Pero doon, hallelujah, tandaan mo yan, sa lahat ng pinagdaraanan natin, sa lahat ng mga sugat ating tinatanggap, sabi rito, ang isang layunin para matutunan ko ang palatuntunan ng Diyos. Ang mga utos niya. Alam nyo kasi, minsan kapag tayo, kapag tayo hindi sumunod sa Diyos, di ba? May sasama ang kalagayan natin, makakaranas tayo ng kahirapan. Kapag hindi tayo matututo. Di ba? Sabi na, experience is the best teacher. Hindi laging totoo yun, pero hallelujah, may katotohanan doon. Di ba? Lalo na yung mabigat, hallelujah, at mahirap, di ba? Hallelujah, na karanasan. Matututo ka, di ba? Hallelujah. At sabi nga rito, bago ako nadalamhati o nasugatan, ay naligaw ako, astray. Lumayo ako. Pero, hallelujah, kapag tayo nanatili ron, hallelujah, sa labanan, tayo ay lalago, tayo ay lalakas. Sabi nga natin, tayo ay gagaling, sharp. Okay, hallelujah. At dito sa ating teksto ngayong gabi, hallelujah, sabi rito ng isang susi, hallelujah, one key to become strong, sabi sa Deuteronomy 11:8, binasa natin kanina sa offering, Deuteronomy 11:8, kaya't inyong susundin ang buong utos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito upang kayo'y lumakas at kayo'y pumasok at ariin nyo ang lupain na inyong tatawirin upang ariin. Hallelujah. Sino rito gusto mo ang pagpapala ng Diyos? Amen. Hallelujah. Sino rito gusto mong lumakas? Sino gusto mong, hallelujah, ikaw ay magaling na Kristiyano? Hallelujah. Ito ang sabi rito, ang key rito, ang susi ay susundin ang buong utos. Sabi ng Panginoon, na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Upang kayo'y lumakas. Hallelujah. So mga kapatid, kailangan nating sumunod sa mga utos ng Diyos na kanyang inuutos sa atin. Para tayo lumakas. At mga kapatid, merong dahilan, hallelujah, na ito ibinibigay sa atin. Hallelujah. Sabi rito, para ikaw ay lumakas. Ibig sabihin nung that you may be strong, healthful in body, and courageous in mind. Hallelujah. Sabi rito, hallelujah, malusog na pangangatawan, hallelujah, at, hallelujah, matapang. Amen. Hallelujah. Na isipan. Ibig sabihin ng buo ang isip mo. Loob mo. Nagpatuloy, for sin tends to weaken that you may be hallelujah. For sin tends to weaken both. Hallelujah. Di ba sabi rito? Para lumusog ang iyong katawan, para ang iyong, hallelujah, ang iyong isipan ay, hallelujah, ay tumapang o maging buo ang iyong kalooban kasi, hallelujah, ang kasalanan ay nagpapahina ng katawan, nagpapahina ng kalooban. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan po ay
suway sa utos ng Diyos. Pero kung susundin mo, hallelujah, amen? Sabi rito, hallelujah, ikaw, hallelujah, ang iyong katawan ay lalakas, ang iyong kalooban ay tatapang o magiging buo. Hallelujah. Ibig sabihin nun, alam natin na epekto, ito ang tinasabi rito, ang epekto ng kasalanan, epekto ng hindi pagsunod, ng pagsuway, di ba? Hallelujah. Sasabihin namin nun, oh nako, pare, iti tayo marijuana bago mag-test. Di ba? Lagi na rin, iti tayo marijuana, tatalino tayo. Di ba? Inasabi sa, tatalino ka. Sabi gano'n. Di ba? Hallelujah. Pinaniwalaan ko naman. Di ba? Hindi totoo yun kasi nga hindi ka makapag-isip kasi ang marijuana naapektuhan ng utak mo. High ka. Hallelujah. Kumukuha ka ng test, tawa ka lang ng tawa. Di ba? Para ka ugok. Imbis na makatapos ka sa test, sinaway ka ng teacher, ay, puro ka, ang ingi-ingi mo, lumabas ka na rito. Ano yung test mo? Pipilasin na lang ng teacher. Di ba? Kasalanan, ganun mo talaga. Amen? Ang napakagandang halimbawa, ang marijuana, ang pag-inom, di ba? Hallelujah, ang droga. Amen. Kasi nga ito, imbis na bigyan ka ng malusog na katawan, hallelujah, at buong isipan, hindi. Ang epekto ng kasalanan, di ba? Hallelujah. Amen. Sabi nung isang ay nako, kung hindi ako nagloko, kung hindi ako nagrebelde, malusog sana katawan ko ngayon. E nagsabi nun, 44 years old, hallelujah, nagdadialysis, tsaka ano pa ba, hallelujah, naoperahan, pagkatapos hindi makabangon, ang dialysis araw-araw. Di ba? Sabi nga may kanta, wasted years, oh how foolish. Sabi ang mga panahon na aking sinayang, mga panahon na aking inaksaya, nako, puro kalokohan lang, sayang. Kung naglingkod kaya ako sa Panginoon. Di ba? Ganon din sa pagtipon. I've been listening to Dave Ramsey. Yun yung Christian financial advisor sa US. Sikat ngayon. Siya pinakasikat sa financial advisor. At sa financial advices. Hallelujah. Sabi niya, oo, nako ako rin. Dati, nako, puro utang. Puro kalokohan nagawa ko sa. Pero ngayon, sabi ko, hallelujah, sabi niya, wala akong utang. Hindi ako nangungutang kahit anong utang. Hindi sa bahay. Hallelujah. Hindi ako nangungutang sa personal. Wala akong utang sa kotse. Hallelujah. Kahit nga sa bangko, wala akong credit card. Pag ako pupunta sa bangko, kasi bibiling ko yung bangko. Yun sabi niya. Di ba? Pag dumaan ka ron, matuto ka. Kasi maepektuhan ka talaga ng kasalanan, ng hindi pagsunod. Whereas observance of the commands of God contributes to the health and strength of the body. Ito naman ang resulta ng pagsunod. Hallelujah. Hallelujah. Obserbahan mo yan. Sa hallelujah, kapag ikaw, sinunod mo ang mga utos ng Diyos, ito ay magpapalusog, magpapalakas ng iyong katawan. Obedience. Di ba? Hallelujah. Praise God. Nung sumunod ako sa Panginoon, hallelujah, lumusog ako. Hindi na ako nagbibisyon, hindi na ako umiinom, hindi na ako nagdodroga. Hallelujah. Amen. Church, 3 times a day, outreach, sa Saturday, buong Saturday yun. Boom. Puyat. Punta sa church, kinabukasan. Hallelujah. Tulog sa hapon, balik sa church. Pagkatapos, hallelujah, naka-schedule ako. Amen, hallelujah. Twice a week, basketball. Tatrabaho ko pang gabi, 9 years. May routine ako. Kailangan ko mag-basketball. Minsan inaawat ako ng sister, basketball ka na naman. Kailangan ko to. Kasi hallelujah, 4 hours lang ang isip ko araw-araw. Hallelujah, pinipilit ko, paggising ko sa tanghali. Hallelujah, hapon, punta ako sa basketball. Basketball, 2 oras, uwi. Tulog ng konti, pasok na naman. 9 years, routine. Pag nasa, hallelujah, trabaho, hallelujah, walang masyadong ginagawa. Pati yung trabaho, ginagawa ko exercise. Amen. Hindi ko na kailangan ng droga, hindi ko na kailangan uminom. Amen. Sundin ko lang ang utos ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ako, walang salamin. Hindi na ako sasalamin. Praise God. Tuwan-tuwa ako, umuwi ako sa Pilipinas. Hindi na ako nagsasalamin. Ako sa LTO 2 beses. Hindi po kayo nagsasalamin. Sabi ko, dati, pinabasa sa akin, hallelujah, 2020,
Sabi, hindi talaga nagsasalamin. Hindi. Pag sinuot ko yung salamin galing US, mas malabo. Amen. Mabuti mamuhay para sa Panginoon. Hallelujah, napakabuti niya sa atin. Sabi rito, hallelujah, pagsunod, and the rigor of mind, both which were necessary to present, hallelujah, expedition, they were going upon the strength they will need in battles. Sa pagsunod, mga kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon, hallelujah, tatanggipin natin, mga kapatid, ang mga kinakailangan natin, hallelujah, sa paglalakbay at sa pagharap sa giyera, hallelujah, ang kalakasan na kakailangan natin sa pakikipaglaban ay sa atin. Amen. Hallelujah. Alam niyo, ang salita ng Diyos ay tinapay ng buhay. Kapag hindi ka kumain, amen. Siguro sa Pilipino, pwede natin tawagin, ito ang bigas, ang kanin ng buhay. Amen? Pag hindi ka kumain, manghihina ka. Pag hindi mo sinunod, manghihina ka. Battles to claim the promised land. Hallelujah. Mga, di ba? Sabi natin, gusto mo pagpalain ka ng Diyos? Yung palang pagpapala ng Diyos, kailangan nating angkinin. Sabi rito, ariin. Ibig sabihin, puntahan natin, hallelujah, at ating i-claim. Hindi basta-basta ibibigay sa atin. Hindi basta-basta makakamta natin ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay. Ito na, sasabihin ko sa mga bagong ligtas dito. Hallelujah. Kapag ikaw sumunod sa Diyos, may pagpapala. Amen. Bawat commandment ng Panginoon na susundin mo, may pagpapalan darating sa buhay mo. Totoo. Pero ito naman ang totoo rin. Bawat pagsuway mo, hallelujah, may sumpa naman nakasunod. Ibig sabihin ng sumpa, may parusa. Bakit nga? Para matuto tayo. May kasi pag hindi tayo, hallelujah, hindi tayo pinarusahan, hindi tayo dinisiplina ng Diyos, patuloy tayong magkakasala. Patuloy tayong susuway. Patuloy tayong magiging pasaway. Hallelujah. And so mga kapatid, yun nga, kung gusto mo ng pagpapala, magpatuloy kang sumunod sa Diyos. Sabi, battles to claim the promised land. Hallelujah. Battles to claim the promise of God. Hallelujah. Battles to claim, hallelujah, the promise for your life. Mga digmaan. Para, hallelujah, maangkinin mo ang pangako, amen, hallelujah, ng kasaganaan sa buhay mo, hallelujah, mga digmaan, hallelujah, para angkinin mo ang pangako ng Diyos sa buhay mo, hallelujah, mga digmaan para angkinin mo, hallelujah, ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah, sabi rito sa teksto sa verse 13, Deuteronomy 31:3, hallelujah, magpapauna ang Panginoon mong Diyos at kanyang lilipulin ang mga bansang ito sa harap mo at iyong aarin at si Josue ay mamumuno sa iyo gaya ng sinalita ng Panginoon. Tandaan nyo, hallelujah, hindi tayo nag-iisa sa labanan. Yun na. Amen. Katunayan, bago pa tayo pumunta ron, kung tayo talaga susundin natin ng Diyos, hindi tayo matatakot lumaban, mauna pa ang Diyos sa atin doon para harapin ang kalaban. Basahin nyo ang history ng Israel sa Old Testament. Hallelujah. Pag sumunod sila sa Panginoon para lumaban, hallelujah, yung mga kaaway, aatakihin muna ng mga putakte. Hindi ako nagbibiro. Nangyayari dito. O kaya paulan ng mga hail. Ng mga, yellow. Talaga naman yellow. Talaga, bagsak sa kanila, pati mga, minsan apoy. O. Sabi ro, pauuna siya. Bakit? Ihahanda para tayo magtagumpay. Siguradong tagumpay sa atin. Hallelujah. At gagawin sa kanila ng Panginoon ang gaya ng ginawa. Yun nga, pinagbigyan ng example. Kung tayo binigyan ng tagumpay ng Panginoon noon, bibigyan tayo ng tagumpay ngayon. Hallelujah. Sa mga kaaway mo, ibibigay sila ng Panginoon sa harap mo at yung gagawin sa kanila ang ayon, hallelujah, sa buong utos ng aking inuutos sa iyo. Then, matayo yun, general, mga Israel. Ito naman, sa leader, si Josue. At the leader also must be strong. Hallelujah. The leader also must desire to be strong. The leader also must choose to be strong. Hallelujah. Ang mga pinuno, magiging pinuno, kailangan mo ikaw ay lumakas. Nasayin mo na ikaw ay lumakas. Amen. Piliin mo na ikaw ay lumakas. Sa verse 7, 31, Deuteronomy 31:7. At tinawag ni Moises si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ay magpakalakas. Sabihin niyo magpakalakas.
Ito na naman, magpakatapang sapagkat ikaw ay iyong kasama ng bayang ito sa lupain na sinumpa ng Panginoon sa kanila, mga magulang na ibibigay sa kanila at ang iyong ipamamana sa kanila. Itong leader na ito, kailangan magpakalakas, magpakatapang. Kasi dadali niya ang mga taong ito para manahin yung ipinangako ng Diyos sa mga magulang nila. Verse 8, at ang Panginoon ay siyang magpapauna sa iyo. Ayun din, kapag ikaw leader, hallelujah, huwag kang matakot kasi, hallelujah, Diyos pa rin ang mangunguna sa iyo. Si pastor, may pastor. Amen. Hallelujah. Ang mga pastor, may pastol. The Lord is my shepherd na mangunguna. Hallelujah. At siya isa sa iyo, hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matatakot ni manglulupay-pay man. Hallelujah. Tandaan nyo, huwag kang lalaban kapag ikaw, hallelujah, ang plano mo, pag natakot ka, tatakbo ka. Amen. Oo, madadama mo takot. Totoo yun sa labanan, di ba? Sa basketball lang, wala naman suntukan. Pa, amen, hallelujah. Di ba? Di ba, ninenervyos ka na kasi ang daming nanonood. Pero wag ka sa labanan, kasi nga, pag ikaw tumakbo, pag ikaw tumalikod, lalo kang, hallelujah, mapapahamak. Hallelujah. Leaders need to decide to be strong. Amen, hallelujah. Kay David, dapat humarap siya sa digmaang yun. Hallelujah. Yung mga sundalo niya nagtagumpay, pero siya bumagsak. Pero lahat ng kanyang mga pinangungunahan, nakadama ng sumpa ng Diyos. Ito isang reason, ang unang leader ng church, si Pedro, Luke 22:31, Luke 22:31. Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Tandaan mo, hallelujah, kapag ang Diyos may plano sa buhay mo, aatakihin ka ng dyablo para hindi mangyari. Ito si Simon, pinili na siya ng Panginoong Hesus para maging leader ng unang church. Verse 32, tumanong niya, datapat ikaw ay pinamamanhik ko, pinapanalangin kita na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Ikaw, kung makabagbalik na ka ng muli, pagkatapos mong siyang ipagkaila, makabalik kang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Sabihin niyo, papagtibayin. Ibig sabihin, palalakasin mo ang kapatiran, ikaw ang magiging pinuno, hallelujah, pagbalik mo galing sa pagkatalo. Pagbalik mo, hallelujah, galing, hallelujah, kapag ikaw ay nasugatan. Nasugatan si Pedro. 3 beses pinagkaila ang Panginoon, hinarap, tumilaok yung manok, humagulgol. Ang samang pakiramdam nun. Dito pa sa ating teksto sinabi, nako, silang lahat, iiwan ka, ako, tayong dalawa, Panginoon, kahit ang buhay ko. Humagulgol, umiyak, ang sama ng pakiramdam. Gusto nang di ba? Ayaw nang tumigil. Pero sabi ng Panginoon, pinapanalangin kita na wag magkulang ang iyong pananampalataya para kung ikaw ay makapagbalik na, alam ng Panginoon Jesus, magbabalik siya. Ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Yung mga pangungunahan mo. Kaya rito, kung ikaw gusto mong maging leader, hallelujah, magpakalakas ka. Nasain mo na ikaw lumakas. Amen? Mga lalaki rito, hallelujah, sa tahanan. Pag ikaw may pinapangunahan, kailangan mo, hallelujah, natutunan ko to, na ikaw maging mas malakas. Ito na. Amen? Hallelujah. Hindi ko talaga pinapangaral na ikaw ay maging mas malakas, kundi magpakalakas. Mas malakas kaysa sa mga pinapangunahan mo. Amen? Hallelujah. Kasi minsan, yung mga pinapangunahan mo, pag yan, tinamaan na tayo, amen, hallelujah, ang daming kalaban, nakikita, matatakot yan, gusto nang tumakbo, pero ang leader kailangan sabihin, hindi, lalaban tayo. Papatuloy tayo. Kaya natin to sa pangalan ng Panginoon. Di ba? At sabi rito, hallelujah, at papasok kayo and you go in and possess the land whither you go to possess it. Papasok kayo at aangkin ninyo ang lupang pangako
na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Alam nyo, hallelujah, ang Israel, di ba ang daming digmaan ngayon doon? Alam nyo kung bakit? Kasi nasabi pa nila hanggang ngayon, amen, hallelujah, na yung Israel, yan ang lupang pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos, walang iba. Hanggang ngayon, hindi nyo kami pwedeng paalisin dito kasi itong lupang ito ibinigay sa amin ng Diyos. Alam nyo, hallelujah, ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo, hallelujah, hindi pwedeng, hallelujah, hindi pwedeng agawin, hallelujah, ng kaaway. Gustong agawin, pero hallelujah, huwag mong papayagan. Sabihin mo, ito, hallelujah, sabi nga, ito ay pinaglabanan namin kasi ibinigay ito ng Diyos sa amin. At ang mga pagpapala ng Diyos, hallelujah, hanggang sabi ito, hallelujah, Israel, sabi rito, God gave this land to us for inheritance, promise to Abraham, Isaac, and Jacob. Ang Diyos binigay itong lupain ito sa amin, hallelujah, bilang pinakamana. Hallelujah, pinangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, Israel. Amen. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak na nasa Bible para rin sa atin. Amen? Tagumpay kay Kristo Jesus. Amen? Magpakalakas lang tayo. Huwag tayong matakot, huwag tayong tumikod. Huwag tayong tumakbo. Manatili tayong sumusunod sa mga utos ng Diyos. Tayo mukot manalangin, mga matay nakapikit, tuloy na kayo sa dakong ito, sa diwa ng panalangin. Maring narito ka, kapatid. Hindi tama ang kalagayan mo sa harap ng Diyos. Maring, hallelujah, ang mga ibang utos, amen, hallelujah, sa nakarang araw o ngayon, ay sinuway mo. Nahulog ka sa kasalanan. Bumigay ka sa tukso. O maaring ikaw, hallelujah, ay umayaw. At ngayon, hallelujah, sa iyong hindi pagsunod, sinasaktan ka ng kaaway. Magulo isip mo, binabagabag ka ng iyong konsensya. Alam mo yan na hindi masama. Pwede mo sabihin yan ay disiplina ng Diyos. Disiplina ng mapagmahal na Ama. Kasi ang Ama na nagmamahal ay dinidisiplina ang kanyang mga tunay na anak. Para ikaw ay makapagsisi, ikaw ay makapagbalik loob sa iyong Panginoong Yesus na tagapagligtas. Maaaring ikaw yan ngayong gabi. Gusto mong mapatawad sa iyong mga kasalanan, magsisi. Itama ang iyong puso sa Panginoon Diyos. Gusto kitang ipanalangin, Pastor, ako po yan. May kasalanan sa aking buhay. Gusto kong maitama ngayong gabi ang kalagayan ko sa harap ng Diyos. Ito po ang aking kamay. Panalangin niyo po ako, Pastor. Mapatawad, malinis, mapalaya ako sa kasalanang ito. Meron ba rito mahugasan ng banal na dugo ni Jesus ngayong gabi? Meron ba rito ngayong gabi? Hallelujah. Taas mo lang ang iyong kamay, papadalangin kita. Magbalik loob sa Panginoon. Hallelujah, tayo tumayong lahat. Oo, mga kapatid, patuloy natin babanggitin ang mga digmaan. Hallelujah, ay totoo sa buhay. Hindi natin maiiwasan. Kaya talaga ang pagpipili natin ay harapin na natin. Lumaban na tayo. Hallelujah. Alam ito hindi para sa mga lalaki lamang, kundi ito espiritual. Minsan, tayo maglulupay-pay, madarama natin to. Atake ng Diablo, pipigilin tayo na magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Sundin ang kanyang utos, gawin ang kanyang kalooban. Sumamba. Hallelujah. Amen. Sasalungatin tayo ng kaaway. Kailangan natin lumaban. Huwag tayo bumigay sa tukso. Nakakatukso, makikita natin ang ating sa labas ng sanlibutan, ang ginagawa ng mga makasalanan. Para bang gusto natin gawin lahat? Para bang lahat ay ginagawa ito? Bakit mali? Mali pero ginagawa ng lahat. Pero siguro gusto ko, pwede ko nang gawin. Hindi, lumabang ka. Kapag hindi tama sa harap ng Diyos, may magpakalalaki ka. May magpakakristyano ka. Hallelujah, magpakalalaki ka ng Diyos. Magpakababae ka ng Diyos. Hallelujah, dinggin mo ang udyok na Espiritu Santo ni Kristo Jesus. Buksan natin ang altar. Hallelujah.
Amen. Maaaring nag-usap sa iyo ang Panginoon. Panginoon, hallelujah, bigyan mo po ako ng kalakasan. Pinipili ko na sundin ang iyong mga utos. Ang tamang bagay na dapat kong gawin. Kaya po aking puso, hindi ako bibigay sa puso. Maninindigan ako para sa aking pananampalataya kay Jesus. Jesus, 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 Jesus. Tumayo tayong lahat. Gawin natin. Amen. You fill my cup. You are my only love. Oh, Jesus. Jesus. Lamb of God. Worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your. Oh, sa pasimula, you are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Purihin at palakpakan natin siya, Panginoon, tunay na ikaw ang aming kalakas. Salamat, Panginoon, ikaw ay lagi naming kapilingan. Tumutulong, Panginoon, at bibigay tagnan kalakasan, kapangyarihan at tagumpay. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon, puspusin mo ang bawat isa sa amin. O ng Espiritu Santo at apoy ni Yesu Kristo, labarashiko rabasanda, handa labarasanda lalabarashi. Panginoon, hallelujah, salamat sa iyong mga salita at pangako, Panginoon, na hallelujah, ito'y tunay at tapat mangyayari sa amin kahit na, Panginoon, sa aming pagsunod sa mga utos mo, sa iyong mga salita, Panginoon, ang iyong pagpapala isa sa amin ang kalakasan, ang kapangyarihan, Panginoon, dinadala
kalusugan, Panginoon, hindi lamang sa aming physical na katawan, kundi spiritual lalo na. Panginoon, sa aming isipan, bigyan mo ang bawat isa, Panginoon, ng kalinawan ng pag-iisipan, ganun din ang pangitain ng langit, Panginoon. Hallelujah, gawin mo kami maramdamin, Panginoon. Hallelujah, sa Espiritu Santo, sa kanyang pangunguna. Hallelujah, Panginoon, natanggihan, Panginoon, ang kasalanan ng sanlibutan ito, ang udyok ng diablo, ng udyok ng kaaway, sa pangalan ni Jesus. Bagkus, Panginoon, hallelujah, marinig namin ang iyong tinig at kami mabilis na sumunod na may pananampalataya. Iangat mo kami, Panginoon, hallelujah, at sa pamamagitan ng pagbangong muli sa patay, hallelujah, kami ay magtatagumpay. You are the resurrection, you are the life, Panginoon. Inaangkin ko yan para sa bawat isa sa amin. Binabasbas ko yan, Panginoon, sa iyong mga anak, ang pagsama mo, Panginoon, at pagtagpo ng kanilang mga pangangailangan, hallelujah, Panginoon, material at pinansyal, kalusugan at kalakasan, Panginoon, ng pangangatawan. Ganon din, karunungan, Panginoon, sa bawat bagay na kanilang ginagawa. Hallelujah, bigyan mo sila ng pabor. Pagpapala, Panginoon, pag-apawi mo ang kanilang mga saro. Panginoon, masagan ng buhay kay Kristo Jesus, pati na sa kanilang sambayan. Salamat, Panginoon, na kami yung dininig. Tulay, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng karangalan, at lahat ng kaluwalhatian at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. O nga pala. Birthday po ni Jimbo ngayon. Hallelujah. Kahapon pala. Hallelujah. Siya po ay 35 years old. 15. Awitan natin si Brother Jimbo ng happy birthday. Hallelujah. Happy birthday to you. 1, 2, 3. Happy birthday.